Thank you so much, Brother J.M. All right, Revelation please, chapter 2. Sa ating po mga Bible, chapter number 2. Verses 4 and 5. Kaya ating topic pa rin ngayon, about love pa rin. Amen? Para ma-remind tayo mga kapatid. Okay, verses 4 and 5. Dalawang verse lang ating basahin this afternoon. Ready? Read. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works. Or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Amen. Let's pray po. Let's bow our head. Dear gracious and loving God, thank you this afternoon, Lord. Thank you sa good health, sa good weather, and good environment. Binigay nyo sa amin sound mind, na kami, Panginoon, muli ay makatipon, makasimba, makarinig, at maka-learn ng inyong mga instruction this afternoon. And let it be, Lord, ang Holy Spirit mag-work sa bawat isa po sa amin. Salamat sa mga opportunities na kami patuloy, Panginoon, magamit nyo, makapag-serve. Kaya samantalahin namin, Lord, habang may boses kami, umawit kami, habang may boses kami, mag-memory verse kami, at habang may pagkakataon kami, mag-learn kami ng iyong mga salita. And thank you also, Lord, ginamit yung Brother Maki sa Esperanza, mag-challenge ng mga brethren doon. At salamat na kasama namin siya this afternoon. And sa remaining hours namin ngayong hapon, we continue to pray na kayo, Lord, ang mag-work sa bawat isa sa amin, at ikaw, Lord, ang aming ma-exalt, ma-magnify, at ma-lift up. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Be seated. Thank you. Salamat. Kasama natin, Brother Maki. Amen. So, nag-request ang pastor doon. Pastor, pwede maka-request ng men ninyo para dito po sa Esperanza. Sige. So, pinili niya si Brother Maki. I don't know, next Sunday, sino naman? Kaya tapos naman si Brother Jason. Baka si Brother Romy o Brother Edwin. Kaya mag-prepare kayo para ma-challenge din yung mga men nila doon. Alright. Okay. Now, by the way mga kapatid, itong 7 churches of Asia Minor, wala pa ito nag-exist. Tatandaan natin, ang lahat nakasulat sa Revelation future pa yan. Kaya tinawag siyang Revelation, i-reveal pa lang. At itong 7 churches ay mangyayari ito sa tribulation period. Smyrna, Philadelphia, Laodicea, Thyatira, ano pa? Pergamo, Sardis. 7 yan ng mga churches at tinawag sa Asia Minor. Okay? And by the way, sa modern time natin, ang Asia Minor, hindi yan Asia ha. That modern time is Turkey. Turkey ito, nagsimula. At na-establish ito during tribulation period. At lahat po ito ay may mga karakteristik na pwede nating ma-apply ngayon. Okay? Wala pa man ito nag-exist, coming pa lang, pero yung mga nangyayari at nangyayari ngayon, may mga principle tayo na ma-learn galing sa kanila. At isa sa mga sulat dito na pinasulat kay John the Beloved ay ito po yung The Church of, ito sila? Okay? Verse number 2 and verse number 3. This is the Church of, Ephesus. Okay? The Church of Ephesus, mga kapatid. Okay, now, sabi dito, returning our first love. Love is beautiful thing, but it requires faithfulness. Hindi magiging beautiful ang relationship kung walang faithfulness. Yes or no? No, kailangan po ng faithfulness ng bawat isa.
dapat dalawa faithful. Kaya kung isa lang ang faithful, Brad, sa relationship, hindi talaga mag-prosper. Kasi ang relationship, gina-work out yan. Ang good partnership, ang good relationship, mga kapatid, ay partnership yan. Partnership. So, hindi pwedeng isa lang ang laging nag-adjust. Dapat dalawa. So, ganun para ma-develop ang tunay na pag-ibig, mga kapatid. Okay? Many relationships start with deep passion and devotion. Yet, over time, distractions, complacency, and routine can cause that love to fade. Marami daw, nag-start, maganda. May deep passion and devotion. Yet, sabi ng lesson, habang tumatagal, may nangyayaring mga distractions. Okay, complacency. Parang gitake for granted na lang. At nagiging routine na po, mga kapatid. That's why, ang resulta, nag-fade po ang love. This is true not only in human relationships, but also in our relationship with God. Amen? So, kung nangyayari ito sa tao, nangyayari din po ito sa relationship natin sa Panginoon. Na minsan, maganda ang start mo, and then later on, nag-fade na ang love mo sa Panginoon. Nawawala na yung excitement, nawawala na yung thrill, nawawala na yung joy habang tumatagal. So dapat hindi. Kaya sinulatan ni John o girecord ni John ang sulat po, okay? Ang record po dito sa Book of Ephesus. Sabi ng Diyos, i-record mo ito, John the Beloved. Kaya naisulat po ito kasi ito po yung magiging characteristic po in the future ng church na ito, mga kapatid. So, dito in his message to the church of Ephesus, give us a strong yet loving rebuke. Okay? This is a loving rebuke, mga kapatid. Sabi niya, nevertheless, I know thy works, and thy labor, and thy patience. So nakita ng Diyos ang kanilang work, nakita ni Lord ang kanilang labor, nakita ni Lord ang kanilang patience. Okay? How thou canst bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found liars. Verse number 3, and hast borne and hast patience, and for my name's sake hast labored, and hast not fainted. So na-appreciate ng Diyos ang kanilang labor. Na-appreciate ni Lord ang kanilang patience, mga kapatid, at ang kanilang pagpatuloy. Yet, sabi ng however, in verse number 4, sabi ni Lord, nevertheless, I have somewhat against thee. I have somewhat against thee. Meron siyang napuna, meron siyang nakita. Merong loophole na nakita ang Diyos sa kanila. Despite sa kanilang patience, despite sa kanilang labor, despite sa kanilang hard work, yet may nasabi ang Diyos, nevertheless, I have somewhat against thee. And that phrase, mga kapatid, ito yung magbigay ng reminder sa atin, because thou hast left thy first love. Okay? Remember, I have somewhat against thee. Sabi ng Diyos. The Ephesian church was once full of love and devotion for Christ. But over time, their passion had cooled. Nanlamig na sila. They remained active in service and strong in doctrine. But their love for Christ had become mechanical. Nagiging routine na lang. This message is not just for them. It is for us today. Many Christians start their journey with zeal for God. But as time passes, their love weakens. Mga kapatid, habang tumatagal, ay nanghihina na po. Kaya, this afternoon, signs of leaving our first love. Baka kayo din sa partnership ninyo mag-asawa, Brad. Habang tumatagal, nung una, excited ka pa, nung una, caring ka masyado sa partner mo, sa asawa mo, sa husband mo,
Pero ngayon, 10 years after, 15 years after, 20 years after, yung first year ninyo, second year ninyo, third year, wala na, di na makikita. Yung ginakumusta mo siya. Nung una, first year ninyo, grabe pa. Every day, magkumusta ka, mag-text ka, may I love you. Yung uyab pa kayo, I love you. Hindi pwede walang I love you. Pero ngayon, very seldom na marinig ang I love you sa partner, sa mag-asawa. O kung marinig man, maybe birthday na lang. Maybe Father's Day na lang. Maybe Mother's Day na lang. Dapat hindi ganun, Brad. Dapat, kung ano kayo dapat nung una. Okay? Kahit boyfriend, girlfriend pa, dapat masustain yun. Kasi yun yung nagpapatibay. Nung una, very tayo, Brad, considerate. Magkamali yung isa, okay lang. Walang problema. Pero ngayon, singkahan, gatanghag ka lang. Natanga sa imo. Kasabad sa imo. Sige, panawag. Dapat hindi ganun. Dapat masaya tayo pag tinatawagan tayo, kinukumusta tayo, mga asawa, dapat happy kayo. Pag kinukumusta, diin ka namang. Itong si Mambik, pag maano lang, magsundo kay Clem, tapos mag 3 hours na. Mami, saan na kayo ni Clem? Saan na? Hindi normal sa akin matagalan na di ko sila makita. Ganun din siya. Hindi normal sa akin na matagal akong umalis, maabutan ako, may bilihin ako, maabutan ako ng 2 hours, 3 hours, hindi. Daddy, saan ka na? Dapat hindi tayo makulitan. Pag ginakumusta, ginahanap, dapat sign niya na may nagmamahal, nag-care sa atin. Di dapat yan annoying, di dapat yan irritating. Amen, mga minyo? Couples night tayo ngayon, couples afternoon. Yun ang true love. Hindi dapat nag-fade, hindi dahil yung single pa, yung sexy pa, yung maganda pang katawan, yung bata pa, doon ang love mo, doon ang pag-care mo. Kahit 20 years after, 30 years after, dapat ganun pa rin. And it's my prayer sa Panginoon Lord, sana di magbago. Dapat yun ang ating, sa Panginoon. Okay? Now, tingnan natin, Brad. Baka nandito na tayo sa signs of leaving our first love. Number 1, love becomes duty rather than delight. Love becomes duty rather than delight. Nagiging duty na lang. Iba yung duty, iba yung delight. Yung gumagawa ka na lang for compliance, ang tawag doon duty. Ginagawa mo ito, baka pagalitan siya. Ginagawa mo ito, baka ma-upset siya. Hindi po. Duty yan. Pero pag ginagawa mo out of love, kahit di ka gisabihan, ikaw nagkusa, that is delight. Nag-serve ka, gumagawa ka ng isang bagay na out of love. Mga kapatid, kahit wala kang idea, walang nag-pressure sa iyo, walang nag-dictate sa iyo, pero ginagawa mo itong bagay na ito kasi gusto mo siyang mapasaya. And that is delight. At yun ang ini-expect the Lord sa atin. Ng ating pagsimba, dapat hindi duty, dapat delight. Wala tayo nagpunta dito dahil may nag-pressure sa atin. Di tayo pumupunta nagsimba ng church kasi may nag-push sa atin. Hindi dapat. Ang ating pagpunta should be from the heart. Lord, magpunta ako ng church, gusto kong mag-learn, gusto kong mag-worship, gusto kong mag-fellowship with the brethren. Gusto ko, Lord, mag-learn ng iyong salita. That should be our motivation, mga kapatid. Amen? Love becomes duty rather than delight. The Ephesians were still working hard, yet their motivation had changed. They were serving, but their hearts were no longer burning with love for God. Ga-serve sila pero wala na yung passion. Ga-serve sila pero wala na yung yung zeal nila. Mga kapatid. At yun yung pinakadelikado, yung nagsisimba ka pero wala kang joy. Na darating sa Kristiyano, sa buhay niya, na compliance na lang ang pagpunta niya ng church. Compliance na lang ang pagbigay. Kasi wala tayong choice. So magbigay tayo. Yun ang pinakamahirap, Brad. Yung ginagawa mo yung isang bagay na wala kang joy. Ginagawa mo out of duty. Nagtuturo ka ng bata pero walang joy.
Kasi ayaw mo, baka kausapin ka ng pastor. Nagmi-minister ka nga, pero wala ang joy. Gumagawa ka ng isang bagay, pero wala kang pasyon. Ang tawag doon, compliance. Maybe music minister ka, pero nandun ka lang, pero walang heart. Pwede yan, posible yan. Nagkakanta ka dito, pero walang joy, posible yan. Amen. Kaya i-check natin ang ating heart. Kaya sabi ni John, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Kasi dati, itong mga Ephesian believers, ang kanilang passion, ang kanilang zeal, ang kanilang excitement, ang kanilang thrill, ang kanilang joy, ay na kay Lord. But later on, as time passes by, unti-unting nawawala at nag-fade. Kaya God is asking, where is your first love? Where is your love? Na before intact, yung love niyo nung una, yung devotion, yung joy ninyo, yung vigor ninyo, sana yon. I'm looking for it. Hinahanap ko yon. Yes, hard work kayo. Pero yung out of hard work ninyo, hindi na with joy. Iba yung katrabaho ka na may joy. Amen? Yung bang sabi doon, ang pinaka-best ingredient ko sa aking niluto is yung passion and love ko. O, yung tawag no? Ano ang best ingredients? Bakit masarap pa magluto? Kasi luto ito out of love. O, di ba yung grabe yung ano mo, pagluto mo, pag-prepare mo mga kapatid sa pagkain, grabe na, di na may tsura. Grabe ng pawis mo dyan. Pero grabe yung joy mo. Kasi meron kang ina-expect na bisita, napakainin. Lahat na pagod, di mo gikwenta. Wala mo gikwenta ang gasto. Wala mo gikwenta lahat yan kasi ang joy mo pag nakita ang bisita, makatikim nito at mag-enjoy sila magkain, satisfied at fulfilled ka na. Yun ang taong may pasyon. Hindi nagsasawa, hindi siya ano mga kapatid, hindi siya napapagod. Yan ba tayo? Oh? Mga kapatid, love becomes duty rather than delight. So dapat sa atin mag-asawa, delight pa rin. Utusan ka gang, pwede magbili ka ng gamot, dapat with delight. Yes, ma'am. Ano pa? Para di ko magbalik. Ikaw may nakalimtan. Ay, pang, sorry, pang may isa pa. Ah, sige ma, okay lang. Pero ka kumod-kumod. Di lang ni kuha na, basta. With delight. Pag iutusan ka pang, pwede ka nga, ikaw muna maglaba, kaya di ko kaya. Amen. Amen. Oh. So habang kakanta ka, oh, it's wonderful to be a Christian. Oh, it's wonderful to be a child. Oh, lipay ka ng gihapon, katang-kantahan. Panihon ka ng mga kapatid, di mo na malayan. Wala na. Nag-iisi na lang sa sobra mo gali ka. Ano? Oh, buta nga, sobrahan gali ka sunrox ba? Oh, kay sobra ka enjoy sa pagkuso-kuso. Delight mga kapatid. Dapat partnership, i-maintain yan. No? Lalo na pag ating mga partner, masama ang pakiramdam. Supiit kung kaya man lang. Hindi ka magsabi, lalaki ko, trabaho mo na, babae, tapos ipasa mo sa akon. Hindi dapat ganun. Sa bahay, pag kita ko na marami na kaming labahin, di na ako magpasugo kay Ma'am Vic, kuwaon ko na tanan mga pantalon ko, labhan ko. Kundi, nabawasan. Di ba? Pag nakita mo nga may mga plato hugasan, hugas na dito. Di na magsige ka, sino naman sige lang kabukaon, may hugas-hugas. Huwag ka kapalo, basi may ginabat siyang to, mutuway ito na hugasan. Ganun lang. Tika, ano lang? Ano tawag doon ba? Take turns ba? Balos-balos lang. Kasi pag nagtrabaho tayo, tapos nagkumod-kumod tayo mga kapatid, wala na, hindi na na-delight. Hindi na-delight. So, dapat meron tayong delight. Hindi lang duty, but delight. Matthew 15:8, anong sabi ni Jesus Christ sa mga Pharisee? These people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips,
but their heart is far from me. Take note, nag-honor sila sa kanilang mouth, sa kanilang lips, nag-worship sila mga kapatid, nag-aawit sila para kay Lord. Pero sabi ni Lord, no, you are mga hypocrite, mga plastic kayo. Okay? You honor me, you draw it nigh unto me with your mouth, you honor me with your lips, but your heart is far from me. Girebuke sila ni Lord, pero ang puso ninyo malayo sa akin. Girebuke sila. Ito yung mga Pharisee, na mga hypocrite. Mga kapatid, honor sila kay Lord. Matthew 15 verse 8. But God said, Jesus Christ said, but your heart is far from me. Nakita ni Lord ang kanilang heart. Ang tinitingnan ni Lord, hindi yung hands mo, hindi yung head mo, hindi yung lips mo, tinitingnan ni Lord yung heart. Amen? Tandaan mo, heart tinitingnan ni Lord. Heart ang nagamatter, hindi ang ginagawa mo. Kasi pwede ka maging kugihan, pwede ka maging hard worker, pero ang heart mo, ang condition ng heart mo, hindi maganda. Amen. Kaya i-check natin always ang ating heart. No? Kayo ang basihan ni Lord, mga kapatid. Okay? Love becomes duty rather than delight. Kaya sabi ni Lord, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Number 2, signs of leaving our first love. Love becomes duty rather than delight. Number 2, mga kapatid, spiritual complacency replaces passion. Okay? Spiritual complacency replaces passion. Wala na, complacent na tayo sa ating spiritual. Relax na masyado tayo, mga kapatid. Complacent ang tawag doon. When we first come to Christ, we hunger for His Word, long for prayer and worship wholeheartedly. But over time, we can become lukewarm. Nandun, nung una, very vigor sila. Nung una, very excited sila. Nung una, nandun yung joy nila, mga kapatid. Pero later on, little by little, mga kapatid, naging complacent. That's why in chapter number 3, tingnan nyo po, ito naman ay Laodicean church. Ang gikot naman ni Apostle John na example. Verse 15. Revelation 3:15. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. Verse 16. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Now, take note, Brad. Wala itong gisabi, masyadong, Brad, very clear na hindi ito sa body of Christ. Kaya ang body of Christ, hindi na siya i-spew out, hindi na siya idupla, hindi na iluwa ang body of Christ. Kasi member ka na sa body of Christ. Hindi ito para sa atin na verse. But the principle, gi-condemn sila ni Lord, itong mga Laodicean. Kasi sabi ng Bible, I know thy works, thou art neither nor cold. Hindi ko ma-determine kung kayo ba'y init or lamig. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. So, gi-condemn ni Lord itong Laodicean church kasi sila po ay mga lukewarm people. Lukewarm. Alabaab. 50-50. 50 ang init, 50 ang kalamig. So, ang resulta, lukewarm. Kaya sabi ni Lord, I will spew thee out. Grabe yung pagkamuhi ni Lord. Dito, I will spew thee out. Di niya matanggap. So, ayaw ni Lord sa atin para din yung lukewarm. Yung sa atin yung zeal ba? Zeal. Although wala ito describe ni Apostle Paul lukewarm sa body of Christ, wala kang mabasang lukewarm sa Pauline Epistle, Brad. Pero yung principle na tayo dapat ang ating vigor, ang ating passion, ang ating dedication, ang ating joy, mga kapatid, ang ating zeal, ay dapat sana burning. Burning.
Dapat tuloy-tuloy. Hindi tayo manlamig. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Lukewarm. Question is that, do I still find joy in spending time with God? Is my worship heartfelt? Or I am just going through the motions? Nandun ba yung longing natin? Nandun ba yung joy natin, spending time with God? Nagalong ba tayo doon? Is my worship heartfelt? Totoo? Init? Sincere? Ang ating worship or superficial? Amen? Ayaw ng tao ng lukewarm. Pag magkape tayo, ayaw natin ng lukewarm na kape. Pag magsabaw tayo, ayaw natin ng sabaw na malamig. Kami ni Ma'am Vic, pag aming baon, may sabaw, pag udto. O nakikisuyo siya kay Sister Charlie na ipainit. Kahit mainit ang panahon. Pero bakit initin pa rin? Pag sabaw, initin pa rin. Kasi nag-enjoy tayo kumain pag mainit. Kahit na minsan, gusto natin mainit, pero, ay, dali-dali lang, ato sa electric fan, kay sobra kainit. O, kita mong Pinoy, painiton, tapos pa-electric panan. Pero yung tama-tama lang. Kasi pangit yung sabi ko nga, lamig ba? Ayaw natin. Kung sa tao, ayaw natin ng lamig, ano pa sa Panginoon? Ayaw niyang lukewarm service, lukewarm giving, lukewarm worship. Gusto ng Diyos, dapat mainit tayo. Not lukewarm service. Amen? Ang ating pagpunta ng church, brad, may init ba? Hello? Husband and wife, ano ba? Kumusta ang relationship? Baka lukewarm na, brad. Basi alabaam na. Wala dapat may spark pa rin kahit may asawa na, amen? O, dapat excited pa rin. Dapat nagalong pa rin. O, nagalong ka sa husband mo. O. Kami, ginajoke-joke namin kami ni Ma'am Vic. Mami, ano ginagustuhan mo sa akon? Klaro-klaro, ano nagustuhan mo? Bakit ka nakagusto sa akin? Ikaw, Jen, ano nagustuhan mo kay Michael, Jen? Tingnan mo, titigan mo siya. Ano, Pastor? Height? May mga tao kasi na babae, attractive, ma-attract sila sa height. May mga babae akong kilala na wala silang pakialam sa itsura, pero pag height, weakness nila. Pag matangkad, Pastor, wow, ambot na lang. Oh, grabe. May mga taong ganun, na-attract sila sa height. Ikaw, Kev, anong na-attract mo kay Arar? Juan Pastor, all in na yan, all in. Kung sa kapipa, 4 in 1 o 5 in 1 na, brad. Baka gitayaan gali. Na pressure gali. O dapat hindi gano'n. Amen? So, dapat, no? Ang ating love, mga kapatid, is, sabi dito, ang ating passion, ang ating service, dapat hindi complacent. Complacent yung bang pasapayan? No? Nung nabasa ako, ang pananambahan ay hindi pinapabayaan, bagkos pinapahalagahan. Oo. Ang tunay na Kristiyano, pag araw ng linggo ba, hindi mo yan pinapabayaan. Hindi mo dapat tinitake for granted, hindi dapat pawider-wider lang. No? Dapat nagalong ka, naga-desire ka, at intentional mo magsimba. Kasi gusto mong mag-fellowship sa brethren, gusto mong mag-worship sa Panginoon. Yun yung pinaka-ultimate natin na motivation. Hindi pwedeng natin, mga kapatid, i-take for granted.
Or maybe nagpunta ka kasi nakita mo yung iba. You are just going through the motions. Kaya sabi dito, thou hast left thy first love. No? Naging lukewarm na sila, itong Church of Laodicea. Ito namang Church of Ephesus, they have left their first love. Ang ating palang first love, hindi tao, ang Panginoon. Panginoon dapat ang pinakauna natin. And mga kapatid, number 3. Third sign, leaving our first love. Diyan ba tayo? Amen? That's number 1, love becomes duty rather than delight. Number 2, spiritual complacency replaces passion. Complacent na tayo. Passion na lang ang natira. Wala na tayong longing. Wala na tayong hunger for His Word. Wala na tayong desire na matuto. Dapat hindi ganoon. Wala na tayong desire sa prayer. Hindi na wholehearted ang ating pagsimba sa Kanya. Dapat hindi ganoon, mga kapatid. Number 3 and final is that a shift in priorities. A shift in priorities. Shift. S-H-I-F-T. Shift ba? Shifting. Nag-shift ka. Nag-change ka. Nag-shift. Nag-switch. Parang gano'n. So wala na. Iba na ang ating priorities. Pag iba na ang ating priority, hindi na si Lord, mga kapatid, you are leaving your first love. Isa lang dahilan yan. When Jesus is our first love, He is our top priority. Amen? Kung ating daw first love ang Diyos, then it follows, mga kapatid, He must be our top priority. The reason why, mga kapatid, na hindi mo priority ang Panginoon, isa lang dahilan, kasi hindi mo na mahal ang Diyos. Kasi automatic yan, pag di mo na mahal ang Diyos, nawawala na yung love mo kay Lord, automatic, hindi mo na siya priority. Kaya kung mahal mo ang Diyos, no matter how busy ka sa eskwela mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa pamilya mo, sa career mo, mga kapatid, you will always find time for God. Hindi mo talaga pwede na i-take for granted ang Panginoon kung siya ang priority sa buhay mo. The reason why hindi mo siya priority, simply because wala ka ng love sa Kanya. Kasi ang tao na may love sa Panginoon, always hahanap at hahanap siya ng paraan. Hindi niya i-give up. Hindi niya, kapatid, i-bargain ang kanyang relationship sa Panginoon. When Jesus is our first love, He is our top priority. Over time, work, relationships, entertainment can take first place in our hearts. Kaya anong sabi ni Lord sa mga Hudyo, sa Israel ba? But seek ye first the kingdom. Kasi iba na ang kanilang priority. Hindi na nila prioritize yung kingdom. Hindi na busy na sila sa kanilang kanya-kanyang mga routine nila. Kaya girebuke sila ni Lord. At in fact, itong Matthew 6:13, nagalibog sila. Anong suotin, anong kainin, anong inumin nila. Sabi, huwag kayong mag-worry. Kung ang mga sparrow in the air, birds in the air, hindi ko pinabayaan. Hindi sila nagtatanim. Hindi sila nag-iipon. How much more? Yun ang context dyan. Mga kapatid, kasi ga-worry sila. Pero sabi ni Lord, ang remedy, ang solution, verse 33, sabi niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. That promise particularly sa Israel. Pero the same principle ba, na kung unahin natin si Lord sa body of Christ, there will be provision, isupply ni Lord sa iyo at sa akin, if we prioritize the Lord. Amen. Dapati man bala kita, God is the God of supply? Dapati man kata, nga Ginoo tagiya sa tanan butang? Yes! Nga adi na to masalig sa iya. Nga adi na to mag-give up ang Sunday. Kung kisa ang Sunday, ginagamit pa natin magtrabaho. And yet, gahambal kita, we believe in God.
Pero sometimes ang aton action hindi makita. Has your love for God faded over time? Are you still as passionate as when you first believed? Nung bago kang Christian, gusto mo always magsimba. Excited ka magsimba. Balik ka sa hapon, balik ka pa kung anong activity, gusto ka na yung magsali, gusto ka mag-ano sa mga ministry. Pero habang tumatagal, wala na. Init ka lang sa primero. So, umpisa ka lang init, umpisa ka lang excited. Pero habang tumatagal, wala na. Yung gana mo, yung excitement mo, nag-fade na. Nawawala na. Yung dati na gusto mong lahat na ministry, gusto mong subukan, gusto mong maging nandun, wala na. Kaya sabi ni Lord, where's the first love? Sa mga Ephesians. So ating i-check din mga kapatid ang ating puso ngayong hapon. Saan ang ating passion? Are we still passionate sa mga bagay na dati natin na nandoon yung ating passion? Soul winning natin, prayer life natin, ang ating Bible reading. Sana ang ating memory verse, hindi lang ito compliance. Ginagawa natin ito, practice tayo ng memory verse every Sunday afternoon. Para number 1, matuto tayo, matrain ang ating isip, nag-memorize ng verse. Pangalawa, memory verse tayo mga kapatid, para somehow, meron tayong ma-store dito ng mga verses. Na kahit sa isang taon, yung gimemorize mo from January to December, meron man lang isa doon na ma-retain. Amen? Kahit isa man lang. Kada chapter, meron kang isang verse, Brad, ilan na? May 66 ka na. From Genesis to Revelation, kada isa lang, minimum of 1. Ilan na yon? 66 verses. Imagine mo, kung kada book of the Bible, meron kang isang verse doon, meron ka ng 66. Genesis isa, Exodus isa, Leviticus isa, Numbers isa, Deuteronomy isa, 5 na yon. Isa-isa lang. Pero grabe, no? Book of Psalm pa lang, kadami ng verse doon. Pero tanong ngayon, kaabot kaya 66 kung ipamemorize ka ngayon? Book by book. Malakay, anong alam mong verse? Verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse. Very famous verse. Zechariah, anong verse mo? Joel, Habakuk, Sipanaya. Minsan lang yun ang mga verse magagamit natin. Mostly ng mga verse, New Testament tayo gakuha. Pero lahat na verses yan, beneficial pa rin para sa atin. A shift, mga kapatid, of priorities. Ang tao madaling mag-fade, ang tao daling mag-shift sa kanyang priorities. Daling mawala ang kanyang priority, ma-sidetrack siya mga kapatid. Sana this year, ang ating bagong theme, I am crucified with Christ. Galatians 2:20. Na-crucify na ang ating flesh, na-crucify na ang ating all desire, ang ating selfish na desire para sa ating sarili, na-crucify na yon with Christ. Amen? Nevertheless, I live, yet not I. Sabi ni Paul, hindi na ako nung nabuhay, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kung na-crucify na ang self, mga kapatid, hindi mahirap mag-serve kay Lord. Amen? Kung na-crucify na ang self, ang iyong priority, ang aking priority, si Lord na. Hindi na ang mga bagay sa mundo. Bakit wala ngayon ang ibang Christians, ang mga ibang believers, ibang mga members? That's a question of priority. That's why, anong sabi ng Bible? Anong remedy? Anong remedy? Sabi ng Book of John, remember, verse number 5, remember therefore from whence thou art fallen. Mag-assess ka, mag-inventory ka, i-check mo yung sarili mo.
Remember kung saan ka nahulog. Remember kung saan ka nag-fall. Remember kung saan ang failure mo. Remember therefore from whence thou art fallen. Anong sunod? And repent. That is the turning away from sin. The word repent means change your mind. Change your heart. And do the first works, or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. So hindi para ito sa atin, kay walang instruction na i-remove ka sa candlestick. Ang body of Christ hindi na ma-remove. Amen? Kasi part siya sa body of Christ. Kaya hindi ito direct, hindi ito para sa atin. Kay we believe ang member of the body of Christ is forever saved. Pero gisabihan ang mga Israelite, no? Itong the church of Ephesus, okay, that they have to what? Repent. So of course, ang repent mga kapatid is the turning away from sin, but they have to change their mind. The call to repent and return. Remember therefore from whence thou art fallen. And Jesus commands us to look back and recall how deeply we once loved Him. Girimahin sila na i-recall, i-look back mga kapatid. Ano yung mga bagay ng una na excited sila, nagpapa-thrill sa kanila. I-look back nila, balikan nyo. Sabi niya, remember. Amen. Ikaw, kumusta ngayong hapon? Init pa ba tayo? Nandun pa ba yung joy sa atin sa mag-serve mo kay Lord? Excited pa ba tayo ba mag-visit? Excited ba tayo makita na may mga taong masave? Excited pa ba tayo ba na may mabaptize na mga believers? Dapat yun ang nagbibigay sa atin ng joy, Brad. Yung makita natin, masave ang mga tao, ma-change ang buhay nila. Mula sa walang direksyon, nagkaroon ng direksyon. Galing sa, mga kapatid, yung buhay nila na masyadong magulo, ngayon, naging mabuti, nagkaroon ng direksyon ng buhay nila. Yun yung mga bagay na nagpapabigay ng joy sa atin. Isa sa mga bagay na nagbigay ng excitement sa akin, every time mag-Bible study ako, minsan may mga police pastor, salamat sa always mo pag-pray sa amin. Salamat, pastor, sa mga lecture mo sa amin. Malaking bagay yun, pastor, para sa amin. Para sa akin mismo. Well, happy ka na may mga pulis na mag-approach tapos magpasalamat. Pastor, salamat sa lecture mo. Amen? Walang katumbas yan na pera. Walang katumbas na material na bagay. Yung tao magpasalamat dahil sa Word of God. Amen? Kaya dapat ganun din sa atin. Ang ating joy nandun. Makatulong tayo sa mga tao. Mag-guide natin sila, itong pamilya nung una, brad, wala pang Jesus Christ, hindi pa nasuluwining, masyadong magulo ang pamilya nila. Pero the moment na ginadala mo sa church, na-guide mo sila sa church, testimony lang, yung bisita ng mga baryos, yung ranis, pasalamat ng misis niya. So, pasalamat ako kay si Mr. Perti ni Kapalahubog. Grabe ni pastor. Pwede na siya walang uwian, makainom lang. Yung Richard, wala kanina at si Brother Jubin, kaya nagbuhos sila, may gibuhosan, yung project sa Tupi. Nagbuhos sila, kaya mga babae lang kanina. Pero the other Sunday, habang galecture ako doon, pastor, grabe itong bana ko. Kung wala lang ako walang patience, pastor, walang Panginoon, medyo na. Pero salamat kaya nakasimba kami diri. At least kabati siya sa pulong sa Diyos. Yung babae, alliance, yung lalaki, Katolik. So, yung joy ba? Nga makabati sa pulong sa Diyos, amat-amat. Una namong simba, pastor, ang mensahe mo, daw kami gintutanan ba? Sige ko, Brad, wala man, I was busy, wala man to. Kay wala mo kong kabalo. Ang akong ginahambal niya, base lang kita na sa pulong sa Diyos. Wala man ko'y monitor sa inya, balaan ko man na pastor, pero daw kami gitutanan ba? Una pa lang simba namon. Diba? But at least, natanggap ang Word of God. Amen?
Yun ang joy natin. Wala tayong, ang Kristiyano mga kapatid, wala na tayo galong ng mga ibang bagay. Hindi ang tao matulungan sa kanilang spiritual life. Remember, therefore, from whence thou art fallen, lahat man tayo nag-fail. Amen? Pero i-trace back natin, i-look back natin, saan ba tayo nag-fail? Kung husband ka, i-trace back mo ba? Saan ba ako nag-fail? Kung wife ka, saan ba ako nag-fail? Young people ka, saan ba ako failure sa life ko? Sa aking pagiging Christian, saan ako nag-fail? At kung nakita mo, nag-fail ka dito sa area din, go back. Tapos may lesson learned ka doon. Na next time, ayusin mo na, itama mo na kung nag-fail ka. As simple as that. Amen? Kaya sabi ng Bible, repent. Therefore, from whence thou art fallen, remember, and repent, and do the first works. Jesus commands us to look back and recall how deeply we once loved Him. Was there a time when you were more passionate for Christ than you are now? Ma-remember mo pa ba yung time na grabe ka ka-passionate? Nung una, pero ngayon nawawala na. So mga kapatid, gawin natin is change or repent. Change of heart and direction. That means, repentance means turning away from distractions and back to God. Balik tayo sa Panginoon. Okay? Kunin natin yung mga distractions. Joel chapter 2, please. Book of Joel. Book of Joel, please. Chapter number 2. This is Prophet Joel. Anong sabi niya dito? Daniel, Hosea, Joel. Amos, chapter 2. Joel, chapter 2. 12 to 13. And again, the context here is Israel. Israel ang sinabihan, Israel ang ibigyan ng instruction. Anong sabi dito? Verse number 12. Verse 12, therefore also now saith the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning, and rend your heart, and not your garments, and turn unto the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth Him of the evil. Amen? Kaganda mga kapatid, the invitation ni Lord. Turn ye even to me. Sabi niya, balik kayo sa akin. With all your heart. Samahan niyo po ng pag-aayuno, fasting. Samahan niyo po ng weeping, pag-iyak, and with mourning, pagdadalamhati. Yun ang tunay na repentance. Para sa Israel, may fasting, may weeping, may mourning. At sabi pa ng verse 13, punitin niyo ang iyong mga puso, hindi yung inyong garments. So heart, no. I-direct ni Lord ang kanilang heart. Change your heart, not your garments. Rend your heart, not your garments. Kasi nasa puso, mga kapatid. And turn to the Lord. Balik kayo sa Panginoon. At ito yung invitation for God. He is gracious, He is merciful, He is slow to anger, and of great kindness. Amen. Yun ang maganda, mga kapatid, sa ating Panginoon. No matter how many times we fail, pero pag tayo'y lumapit sa Kanya, tatanggapin niya po tayo, mga kapatid. Amen? Repentance is not just about feeling sorry. It is about taking action. Do the first work. What is do the first work? Ignite your work. Reignite your love. Do the first work. Doon sa verse number 5.
After tayo mag-fail, after tayo mag-remember, after tayo mag-repent, sabi niya, and do the first work. That is, balik kayo. Rekindle, reignite your love for God. Balik niyo yung love niyo sa Panginoon. Return to the things that stirred your passion for Christ in the beginning. Balik natin yung mga bagay na nagpa-stir up sa atin. Spend time in prayer with an open heart. Read and meditate on God's Word daily. Worship with sincerity and passion. And share your faith boldly and joyfully. Amen. Yun yung dapat may stir up sa atin. Tanong ngayong hapon, will you take the steps today to return your first love? The blessings of faithfulness in love. Mga kapatid, ano ang blessing kapag ka-faithful tayo sa ating love kay Lord? Letter A, there will be restoration of joy and spiritual strength. There will be restoration of joy and spiritual strength. Anong sabi ni David? Psalm 51 verse 12, restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. Nung nalayo si David, nagkasala si David, bad, nawala yung joy, hindi ang salvation. Kaya sabi niya, ang kanyang prayer, request kay Lord, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Pwede ka Christian na walang joy. Pwede ka nag-serve kay Lord na walang joy. Pero iba yung nag-serve ka na may joy. At si Job, si David, nag-suffer siya, ano siya mga kapatid? Parang tinuturot niya yung sarili niya. The moment he's living in sin. Wala siyang joy, wala siyang peace of mind. Until one day mga kapatid, bumalik siya sa Panginoon and he asked the Lord, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Restoration of joy and spiritual strength. When we turn to our first love, God revives our spirit. Amen? We are filled with new passion and purpose. Magkaroon tayo ng bagong passion, mga kapatid, and purpose sa ating puso, sa ating buhay. Kailangan kong ating i-restore ang ating joy and spiritual strength. Letter B. Ano ang blessing? Letter B. Kanina, restoration of joy and spiritual strength. Letter B. Deeper intimacy with Christ. Kung mabalik natin, i-restore natin ating love for God, magiging deeper ang ating intimacy with Christ. Lalo tayo maging closer sa Kanya. Kaya anong kanta ba? Draw me nearer, nearer, blessed Lord. Close to Thee, close to Thee. Dapat yun ang ating desire. At sana maging close tayo. It's good to be close sa ating loved ones, sa ating family. But, mga kapatid, nothing is more na maging closer tayo sa ating Savior, the Lord Jesus Christ. Love grows deeper through consistency. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. James 4:8. Faithfulness in love leads to greater revelations of God's heart. Amen? Alam niyo, ang relationship pala, Brad, mag-asawa, habang tumatagal, tumatanda kayo, Brad, iba na ang desire nyo, iba ang outlook sa buhay nyo. Hindi ka na more on physical, but more on emotion. Yung companionship ninyo. No? Yung quality time ninyo, ma-appreciate ninyo yung quality time ninyo. Simple na mga bagay na dalawa kayo, mag-usap kayo, magplano kayo. No? Ma-appreciate niyo yung mga bagay. Nung bata-bata pa, more on physical ang nasa mind mo. Pero habang tumatagal ka, iba ng outlook mo sa buhay. Naging mature kayo, tapos, mga kapatid, yung adjustment, madali na lang. At sensitive ka na sa mga paligid at sa bagay na pwede ka maka-offend sa partner mo. Careful ka na, aware ka na. Doon na, nag-grow ang relationship. At yun yung dapat natin i-develop yung sa stage ba na
dito ka na. Ayun yung mga remaining years, mga chapter, last chapter sa buhay natin ba, nung nandito na. Lalo na pag lulula ka na stage, Brad. Ano na? Amen? Ay, check natin ating heart. Check natin ating puso. Sino ba talaga ang first love mo, Brad? Sino ba talaga ang priority mo sa buhay? Nung una, bata-bata ka pa, iba ang priority. Damo mong plano. Oh, plan A, B, ABCD to G. No, ganito. Pero habang tumatagal para ba, habang masabi mo, at the end of the day, ang pinaka-priority, pamilya, tapos una, Panginoon, tapos pamilya, relationship yung mag-asawa. Yun ang mag-matter. Yun ang pinaka-magbigay sa atin ng fulfillment. Kasi makuha mo man yung ibang bagay, pero sira ang relationship ninyo. Hindi maganda ang relationship ninyo mag-asawa, wala pa rin joy. Hindi talaga fulfilling ba ang material na bagay? Na-realize ko habang Brad, yung magandang relationship ninyo, na-fulfill ninyo yung requirement sa Bible as parents, tapos yung requirement sa Bible as Christian. Yung pinakamaganda. Yun yung nagbibigay meaning sa buhay natin. At habang tumatagal tayo pala, ako Brad, mag-50 na ako. Pero isa sa mga sign pala na medyo patanda ka na ba, di ka na gusto gahod. Madali kang ma-irritate sa mga palibot mo na. Gusto mo linong, gusto mo no? Gusto mo makapahinga yung isip mo, di ka gusto na yung magsigaw-sigaw, na yung magsigigawd-gahod. At ma-enjoy mo yung mga simple na butang, magtanom-tanom ka, manglimpyo ka, ma-appreciate mo. Yun ang magbigay ng fulfillment sa buhay natin. I don't know sa inyo. Pangandoy pa kamo sang mga amo nga bagay, ambot sa inyo, pero sa akin mga kapatid, kontento na ako, Brad. May bahay naman kami, biskan amo lang na balay namon, para at least way kami garinta. Happy na ako. At least si Lord nag-provide ng sasakyan, magamit sa ministry, magamit sa pamilya namin. O blessing yan. Fulfilled na ako. O si Clint, hanggang kailan ito maabot niya? Anong edad niya? Mawala kami? Istorya kami ni Ma'am Vic. Paano, Mami? Sino kayang mauna sa atin? Sabi niya, ako lang. Ganun ba? Paano na ito? Dalawa na kami ni Clint. What if kung dalawa tayo? Paano na si Clint? Minsan may mga ganun din ba? At alam mo mga kapatid, kahit may kapatid ka, iba pa rin ang pagmamahal sa magulang. It's as we all know, si Clint, siyempre kahit may mga kapatid, ako mga kapatid, pero siyempre, isip nila, hindi yan tunay na kadugo kasi wala kaming dugo niyan. Adopted lang yan ng kapatid namin. Hindi mo maalis sa isip ba? Kahit kapatid mo yan, kahit Kristiyano pa yan, pero siyempre may mindset sila na iba yung pamangkin namin na tunay kasi may dugo kami. Minsan kaya Lord, sabi ko, ikaw na lang bahala. Sino kaya? Brad, alagaan niyo si Clint. Never saan mauna sa amo ni Ma'am Vic. No? Gamay pa si Clint. Oo. Basin pa na, masong leader na diri. Alangan, ibalik na suhol. Doon sa parents niya. Nakapangalan na yan sa amin. Legally adopted na yan. Oh. Praise the Lord. Oh. Tapos, yung bayaw ko, di ko man din masahan, yung kapatid ni Ma'am Vic, hindi man yun solid Christian, Brad. Tapos mga apat yun, babae, puro babae, ang pinakabunso, special child pa. Forever na mahirap. Kaya, binag-pray ko ito, Lord, sana kung kunin mo ako, yung ibon na siya makatayo. Sana mga teenager na siya. Kung mawala man ako, nang kaya niya na i-manage yung sarili niya. Na, Di namin alam. Pastor, di lang tayo mag-hisgot. Sina nga, di mag-hisgot. Realidad ba na sa buhay? Yes, di ba natin gusto subong, pero mangyari at mangyari anytime. At least alam niyo yung puso ko. Amen? Alam niyo kung paano niyo i-care si Clint. Natin alam. Any moment, may mangyari sa amin. Kaya,
mas ano natin mga kapatid, ang pinaka-the best natin i-develop yung relationship natin kay Lord. At ating relationship bilang brethren in the Lord, na dapat close tayo. Oh, alam niyo po, sakit sa pastor nang may mabatian, gaway-away, may misunderstanding, may nagasunggod-sunggod. Amo nang discouraging na part sa isang pastor na may marinig na ganon, may mga relasyon na ganon, dapat wala sa atin yun. Kunti lang tayo, dapat one family tayo. Magmahalan tayo. Mag-take care tayo sa isa't isa. Kung mayroong kailangan ipag-pray, tulungan. Kailangan tayo magkuha ng special offering kay may hospital, may ganito, tulungan natin. Gaabuloy, ganito, patay, minsan din natin kilala. Kuha ta 100, 200, 500, di mo kilala. O minsan, parinti mo, nga unsaved man to. Ito. Hello, nakuha niyo ba ng punto ko? Tulungan tayo. Sabi nga doon, may nabasa ako. Pag pastor, mag-raise tayo para sa sakyan ni pastor. Mag-raise. Pero pag sabi, may membro tayong na hospital, mag-pray tayo. Pag membro na hospital, mag-pray lang. Pero sa sasakyan na ni pastor, mag-contribution tayo, mag-raise tayo. Di ba parang baliktad, ba? Bahala na. Wala kay pastor, unahin natin yung Hello, amen? So, church, i-check natin ang ating heart. Sinong first love natin? Amen? Una, number 1, Panginoon. Pangalawa ba, ating asawa mo, kung may asawa ka, dapat first love mo. Kung bana ang asawa ka, first love mo ibubana. Amen? Wala na ta. Doon na ikot-ikot ang ating love, bro. Mga anak natin, apo natin, doon na. Di na tayo mag-extra pa. Amen? Si Lord lang yun. Exclusive kay Lord ang ating love. Ay masarap mga kapatid, basta genuine ang love. Pero pag di ganit tunay na love, mahirap mga kapatid. No? Gipilit lang na love, hindi genuine mga kapatid, medyo mahirap. Dapat sincere ang ating love kay Lord. Kaya ang love ni Lord sa atin, sincere. No? Genuine ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya, sana po ay, tayo mga kapatid. Sabi dito, we will close with this verse, Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, look at verse 10. Philippians chapter 2. Verse 5. Verse 5. 2:5. Philippians 2:5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Verse 6. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in passion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So what kind of mind is that? Nasabi ni Paul, let this mind be in you. Dapat ito yung magiging mindset natin. Ano yan? Number 1, the mind of humility. Sabi po dito sa verse 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death. So, even the death of the cross. Diyos po siya, pero verse 6, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. So, gusto ng Diyos, mga kapatid, ikaw at ako maging katulad sa Kanya. Magkaroon tayo ng mindset of humility. Number 2, the mindset of obedience. Sabi niya, and became obedient unto death, even the death of the cross. Amen? Grabe yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Nag-follow siya, sinunod niya, mga kapatid, even the death of the cross.
And lastly, eternal reward for those who overcome. Jesus wants that, mga kapatid, sabi niya dito, to him that overcometh will I give to it of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Those who remain faithful will experience eternal joy in His presence. So ngayong hapon, tanungin natin ating sarili, has your love for God grown cold? Kumusta ang love mo kay Lord? Baka nanlamig na. Do you find yourself just going through the motions in your faith? Are you ready to return to your first love and reignite your passion for Jesus? This afternoon, examine your heart. Where does Christ stand in your priorities? Saan ba si Lord sa iyong priority? Kasama ba si Lord sa iyong priority? Repent of anything that has taken His place. Mag-change ka kung si Lord, may kompetensya na si Lord sa buhay mo. Kapatid, alisin mo yung bagay na naging kompetensya ni Lord. Return to doing the things that once fueled your love for Him. This week, this afternoon, commit to seeking God with all your heart and spend time with Him. Amen. Yun ang gusto ng Diyos, mga kapatid. I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Sana po mabalik natin kung sino yung dapat priority natin. At walang iba, yun ang ating Panginoon. Pray natin, Lord, help me na tama ang aking priority. Like I said, pwede ka, busy. To the point, Brad, di mo na malayan, naging matanda ka na sa pagiging busy mo. Tapos nung matanda ka na, mahina ka na, to the point, di ka na magamit kay Lord. Gusto ka na sana magpagamit, pero ang lakas mo naubos sa mundo. Ang resources mo naubos sa mundo. Na-miss mo, Brad, ang pinaka-real meaning ng life na dapat naging busy ka dapat para kay Lord. Sana hindi ganon. Sana someday, wala tayong mga regrets sapagkat tama ang ating priority. Every head bow, every eye closed. Lord, salamat this afternoon. Salamat, Lord, sa reminder. Ginamit niyo, Lord, ang Ephesian Church. Bagamat, hindi pa ito, Lord, future pa ito. Pero salamat sa principle na dapat, Lord, itama namin, huwag naming i-shift, huwag naming ibaling, huwag naming matransfer ang aming priority. Tulungan niyo kami, Lord, na hindi namin ma-prioritize ang trabaho, ang eskwela. Lord, matrade namin, mabargain namin sa mga non-valuable na mga bagay sa mundo. Instead, help us na mayroon kaming wisdom, may proper perspective kami. Paano namin, Lord, i-evaluate ang mga bagay-bagay. Lord, na hindi kami ma-distract sa mga bagay dito sa mundo na minsan gamitin ng diablo para, Lord, nakawin ang aming passion, ang aming joy, ang aming zeal sa mga valuable, mga eternal na mga bagay. Lord, I pray ngayong hapon na tulungan niyo po, din po kami na magkaroon kami ng proper understanding sa love. At help us, Lord, na hindi kami maging lukewarm sa aming service sa inyo. Aming love sa inyo, pure, not lukewarm. Ang aming giving, hindi lukewarm. Ang aming worship, hindi lukewarm. And Lord, mangyayari lamang ito basta tama ang aming puso. Kaya this afternoon, salamat for this great reminder na, Lord, evaluate namin aming sarili. Baka din namin namalayan, Lord, na nadidistract na pala kami sa mga bagay dito sa mundo. And Lord, na mislook namin ang mga bagay na may eternal values. Help us ma-restore ang aming saturation, ang aming pagsulwining, ang aming tracts distribution every last Sunday of the month. And tulungan niyo kami, Lord, in this month of February, ma-explain namin properly kung ano ang tunay na meaning ng love sa mga unsaved, lalo na when it comes to Valentine's, na ang tunay, Lord, na nagmamahal na tao, na person, walang iba si Jesus Christ. Siya ang nagbigay ng kanyang buong buhay para sa sangkatauhan maligtas kami. Kaya, Lord,
Help us in return to express our genuine love for Him by winning souls also, by Lord, sharing, witnessing the gospel to the lost people. Kaya this afternoon, thank you again. Thank you for this great reminder. Help us na mahalin namin ang aming mga pamilya, aming mga anak. Lord, maramdaman nila ang aming pagmamahal. Kami na mga magkakapatid sa Panginoon in this local church, magmamahalan kami para ma-demonstrate namin properly sa labas, sa mga unsaved, ang tunay na love. Kung dito sa loob, mayroong pagmamahalan sa amin. Kaya alisin niyo sa amin ang mga bagay na makapag-disunite sa amin. Bigyan niyo kami, Lord, ng harmony, joy, understanding, love, and peace toward one with another. Thank you, Lord, that you are our great example, the Lord Jesus Christ, na selfless love, sacrificing love, ang pinakita in the cross of Calvary. Thank you, Lord, for your mercy. Salamat, Lord, for this afternoon. Salamat sa mga pinaabot niyo sa amin, mga bagay-bagay. And thank you, Lord, na this year, muli po, andito kami. May purpose pa ikaw, Panginoon, para sa amin, kung bakit niyo kami binuhay. And help us na ma-serve ang purpose kung bakit until now, Panginoon, ay andito pa kami sa mundo. Sana, Lord, magamit pa kami sa ibang tao, sa aming mga loved ones na hindi pa saved. And help us to shine as light in this dark and crooked world. Maraming salamat po. May I request everybody to please stand. Tayo po'y magsitayo, and if the message of the Lord spoke your heart this afternoon, kung nangusap ang Panginoon, pili tayong lumapit sa altar. Evaluate natin ating sarili, baka lamig na tayo. Baka wala na yung joy, baka nagsisimba lang tayo, pero mga kapatid, ang reality, wala na. Why not come to the altar and pray, Lord, help me, painitin niyo po ako, revive my spirit, revive my soul, put joy in my heart, the joy of serving the Lord, the joy of winning souls, joy, Panginoon, na genuine aking pag-serve sa inyo. Lord, help me, give me strength, Lord, na aking passion ay hindi mawala. Help me, Lord, na ang aking priority ay tama sa iyong harapan. Come, amen. Come. Kumusta ang iyong life? Kumusta ang iyong heart? Baka hindi na si Lord ang priority mo. Baka nauna na ang pamilya. Baka nauna na ang human relationship kaysa kay Lord. Baka hindi ka na ganun kainit dati, kapatid. Why not bumalik ka sa Kanya? Why not come to the Lord and ask Him, Lord, revive my soul. Lord, set my soul afire. Painitin niyo muli ako, Panginoon. Ikaw lang, Lord, makapagpainit sa akin. Maybe you're lukewarm na this afternoon. Why not come and pray, Lord, help me, revive me, restore my spirit, restore my heart. Amen. Gracious, loving, eternal God, thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for most of the members came forward on this altar. We realize, Lord, that
in some areas somehow we fail, and that we need you, Lord. Please revive our heart, rekindle our heart, put passion and joy, zeal in our heart. I don't want, Lord, to grow cold. We don't want, Lord, to be, Lord, cold, lukewarm. But we need revival. Revive us, Lord, as a church. Revive us as a Christian. Revive our joy to you, Lord. Our soul winning, our prayer, our Bible reading, and all areas in our lives, Lord, na kami, Lord, ay maitama namin, maging tune in always ang aming puso sa inyo. Marami pong salamat, Lord. We love you. And be with us, Lord, for this week. Guide us. We need your Holy Spirit, Lord, this week to instruct us, Lord. Mga decision makings, plano namin, ikaw, Panginoon, manguna po sa amin. Salamat that there is Holy Spirit always guiding us. Thank you for your word, which is our guide every day. Thank you, Lord, that there are always constant reminder from Sunday after Sunday we heard in this pulpit. And sana, Lord, hindi kami maging passive listener. Instead, help us, Lord, na maging conscious kami sa buhay namin, lahat ng mga bagay na aming narinig galing sa pulpito na ito. We thank you, Father, we love you. In Christ's name I pray. Amen and amen. Amen. Standing, this time, I call our moderator, Sir GM, to please come.